Media Vita in morte suus. May mga bagay na mahirap ipaliwanag o maintindihan. Kaya naman aalamin natin ang sagot sa mga misteryong nababalot sa kulturang ito. Ang mga mananambal mula sa Bisaya ay nakakapagpagaling daw ng kulam, barang at mga naengkanto. Pati na rin ang mga sakit na hindi may paliwanag ng mga doktor. Ang siste. Paano nga ba ito ginagawa ng mga mananambal? Ang mga mananambal sa Bisaya ay gumagamit ng iba't ibang paraan para makalunas sa mga may sakit, pati na sa kulam at naengkanto. Ang tanong, ito ba ay may pawang katotohanan? Sa pamamagitan ng pananambal, pwede ka daw gumaling sa iyong sakit? Pero ang tanong, bakit nga ba ito ginagawa sa iba't ibang parte ng Visayas? Ang panggagamot ay sinasagawa sa mga liblib na lugar ng Visayas, katulad na lamang ng Samar, Siquijor, Cebu, at marami pang iba. Ang kanilang ginagawa upang malaman ang mga sakit ay sa pamamagitan ng paghihilot at pagsasagawa ng orasyon, pagpapainom ng mga halamang gamot at pagtatawas. Sa pamumuhay ng mga mananambal, maraming tao ang nagpupunta sa kanilang lugar upang magpagamot. May iba naman na sila na mismo ang pumupunta sa bahay ng pasyente. Ipinapasa nila ang ganitong kultura at paniniwala sa pamamagitan ng paggamit ng libreto at pagtuturo ng iba't ibang klase ng pagdarasal. Sa isang lugar, meron kaming nakilala na isang mananambal at ikwinento niya ang kanyang mga karanasan sa panggagamot. Pangalan niyo at ilang taon na po kayo? Salome, Wamel ang apelyido ko. 56 na po ako. Gaano na po kayo katagal na gumagawa po ng ganitong kultura? 2013 ako nag-umpisa hanggang ngayon. Saan nagsimulang naggamot po? Nasiraan po ako ng bait tungkol po sa kanila din. Kaya nung sinabi na sa akin na gagamutin kita, tanggapin mo pagkagamot. Pumayag ako. Ang sinabi nila sa akin, ang paggagamot mo lang, asin at sakalas. Hindi ako pwedeng kumain hanggang walang hindi natatapos ng paggagamot. Kadalasan sa mga pasyente ni Nanay Salome ay mga taong may malubhang karamdaman at salat sa buhay. Ano po yung mga ginagamit niyo po sa panggagamot po? Asin lang po sa kalangis. Kahit anong klase. Tapos sinasama niyo na lang po ng mga pagdadasal po. Pag mga herbal naman, mga dahon-dahon lang. Sa panggagamot niyo po, ano po yung pinakamalala niyo pong na-enkwentro po? Yung hinabol ko yung nasarinipan ng kapre.
naglabang kaming dalawa. Napaalis niyo po ba yung masamang elemento? Oo, nahuli ko siya. Hanggang sa talagang humiga dyan na talagang naglabang kami dyan sa lima. Sabi mo ang babae niyo! Ang kwento nga ni Nanay Salome tungkol sa kanyang pasyente na nasaniban di umano ng masamang elemento. Siya raw ay natipuhan ng maalamat na kapre. Lumayas ka! Ano na gusto mo sa babaeng to? Ano pong ginagawa niya? Lumayas ka! Ayaw mo ang babaeng to? Pumatay ka! Pumatay ka! Akin siya! Lalayas ka, papatayin kita! Akin siya! Lumayas ka! Sa mundo ng kababalaghan, meron pa rin tayong sari-sariling paniniwala. Pero ang tanong, ano kaya ang masasabi ng ating mga eksperto? Yung sa faith healing naman kasi option ng tao yan, no? Pero bilang doktor at medical practitioner, kailangan talagang pumunta talaga sa mga doktor o kaya sa mga malalapit na clinic or hospital para ma-assess yung isang pasyente, lalo na pag may mga sakit. Usually naman ang mga sapi or mga kulang naman na yan, no? Sabihin natin kung nagkakaroon na talaga siya ng mga anxiety at pwede din naman kasi silang ma-invite ng mga bad vibes, mga tinatawag. Kaya minsan nagkakaroon talaga ng pag-iiba na kanilang mga ugali at pag-iiba din ng mga emotions nila. Tapos, paano po yung proseso po ng panggagamot po ninyo? Pagdarasan muna, bago ka mag-umpisa ng gamot. Hihingi muna tayo ng ano natin sa Panginoon bago tayo maggamot. Kasi yan, dyan ako nag-umpisa rin. Hindi ko nakuha sa ninuno ko to, kundi sa bigay lang sa akin din ng mga yan. Sasanit ko sila sa akin pag naggagamot. Ang paghahanap ng lunas sa iniindang karamdaman ay nahati sa iba't ibang pamamaraan at paniniwala. Ano man ang piliing landas tungo sa kagalingan, siguraduhin ito'y ligtas at malayo sa kapahamakan.